Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay tayo ng ating word of the day at sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, class, Iman saw his wife in plaza with another guy. Due to jealousy and anger, he stabbed the said guy, resulted to serious physical injury. What do you call the act committed of Iman? So ito yung tanong natin is, kumbaga ito ay ma-encounter natin to sa ating area or subject ng criminology natin, no? Ang pagpipilian dito, crime by passion, letter B, acute criminal, C, instant crime, D, episodic crime. Okay? So now, ano ba yung tinatanong natin dito? Kaya kailangan talaga i-comprehend muna natin. Ang sabi kasi dito, class, si Iman daw nakita niya ang kanyang asawa na merong kasamang ibang lalaki. Kaya dahil sa silos at dahil sa galit na kanyang naramdaman, sinaksak niya yung nasabing lalaki at yun, nagkukuskus nga yun ng serious physical injury. Pero ang tanong sa dulo ganito, what do you call the act committed of Iman? Class, ang tinatanong dito is act. Ano ba daw yung tawag sa ginawa ni Iman? Ano ba yung tawag sa krimen, kumbaga, na ginawa ni Iman? Pero yung gamit natin dito, kasi criminology man tayo, criminological. So sabi dito, act committed. So ibig sabihin, ang tinutukoy dito yung crime, yung act na ginawa. So, ibig sabihin, class, ikis na yung bravo. Kasi, pag sinabi mong acute criminal, tao yan eh. Diba? Tao yan. So, ibig sabihin, ikis na. Kasi, ang tinatanong dito, yung ginawa ng tao. Hindi naman mismo yung tao. So, ikis na yung bravo. Now, meron na tayo dyan, Alpha, Charlie, tsaka Delta. Class, tandaan natin yung ating Alpha, crime by passion, yung Charlie natin, instant, tsaka yung Delta na episodic. Tandaan natin, class, they are considered criminological classification of crime. Uulitin ko, they are called criminological classification of crime. Therefore, hindi mo siya pwedeng gamiting kaso. It's because ang sabi nga natin, criminological classification of crime. Hindi naman sila legal classification. Kasi pag legal classification of crime, class, yun yung murder, parricide, homicide, yun yung mga legal classification of crime. Pero pag mga ganitong panag-usapan natin is called criminological classification of crime. For example, nakapatay ka, kung tinatanong sa atin, criminological classification of crime, ano tawag doon? Di pwedeng papasok yun sa extinctive crime. Kasi nga, kumbaga, nagkaroon ng destruction of life. Diba? That is called extinctive crime. Pero pag tinatanong legal crime or legal classification yung tinatanong, anong tawag sa crime na kanyang ginawa in legal sense, di sagot natin, pwedeng murder, homicide, parricide, yan, nakuha. Sana nakuha natin yung pinagkaiba nila, class, no? Iba kasi yung criminological classification tsaka yung legal classification natin. Now, ano ba yung sagot natin dito? Ano ba yung crime by passion? Okay, ano ba yung instant crime tsaka episodic crime? Now, dito muna tayo sa Charlie tsaka Delta, class. Tandaan natin, class, ha, yung instant crime kasi from the word itself, instant. So, ibig sabihin, class, madalian. Napansin nyo minsan, may ano tayo instant noodles, instant coffee. Ano ba ibig sabihin nun? Kaya nga siya nilagyan ng instant noodles. It's because, class, madali. From the word itself, instant. Ibig sabihin, madali. Madaling lutuin, madaling inumin, madaling kainin. That is called instant. So, ibig sabihin, class, ang instant crime, the same lang din yon. Ito yung mga krimen na which is madaling gawin. So, ibig sabihin, those crime that can be committed in short possible time. That is considered instant crime natin. Now, yung episodic crime naman natin is opposite lang yan, instant. Diba? Ang episodic crime kasi from the word itself, episode, di ba? Pag nanonood tayo ng mga movie, mga by episode, di ba? Napakatagal. So, ibig sabihin, ang episodic crime naman, class, ito yung krimen na which is need siya ng limited phase of time para matapos or para makomit ng isang tao. So, ibig sabihin, ito ay nangangailangan ng mahabang panahon sa pag-iisip or pagpaplano para ma-execute ang isang krimen. That is called episodic crime. Kanina, ang instant, madalian. Ang episodic, pang matagalan na gawin. That is called opposite lang. Now, ikis na yung dalawa na yan. Kasi wala man tayong sinabi dyan na easy to commit, short possible time na commit, or long range or long term, or tinasabi dyan, wala namang sinasabi dyan na having a limited space of time. So the correct answer natin, class, is walang iba kundi yung ating crime by passion. Tandaan natin, class, ang crime by passion, ito yung krimen na ginawa ng isang tao or ito yung act na ginawa ng isang tao na which is ang isang tao nakapag-commit lamang nito, it's because of the jealousy or kumbaga great fit of emotion. Dahil sa kanyang bugso ng galit, sa kanyang bugso ng damdamin, nagsilo siya, nagalit siya, nasaktan siya, kaya nakapag-commit siya ng nasabing krimen. That is called crime by passion. Ano ba yung acute criminal, sir? Class, ang tawag sa tao na nakapag-commit ng crime by passion, that is called acute criminal. Okay? Tao yan na nakapag-commit ng krimeng
sinasabing crime by passion. Okay? So si Iman, ang tawag sa kanya, acute criminal. Pero yung tinatanong dito yung kanyang ginawa, the correct answer is called crime by passion, that is alpa. So paano? Sana nakatulong sa inyo at syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Showman, Bilis Colors, a CVRC, National Tour, and a Registered Criminologist. Sasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share, sabay ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.